Nagpapatuloy ang tulong na ibinibigay ng pamahalaan sa mga residenteng apektado ng kaguluhan sa Marawi City. Ayon sa Malacanang, batay sa pinakahuling ulat, ay umabot na sa mahigit 1,400 ang na-rescue na sibilyan sa lungsod. May ulat si Julius Disamboron. Sa pinakahuling tala, aabot na sa higit 1,400 ang bilang ng mga sibilyang nare-rescue, bunsod pa din na nagpapatuloy na bakbakan sa Marawi City. Nasamsam naman ng mga otoridad ang nasa 112 mga armas. Sa hanin ng pamahalaan, umakyat na sa bilang na 39 ang mga nasasawi dahil sa insidente. Malaking apoy din ang tumupok sa isang bahagi ng Bangola area matapos itong sunugin ng Maute Group. This is most likely part of the original plan. 2. More trapped civilians from Saduk, Marawi City were rescued by elements of the 1st Civil Military Operations Battalion and personnel of G7 1st Infantry Division. 3. PRRD's offer of 10 million additional bounty for the capture or neutralization of Isnilon Hapilon on top of all existing monetary rewards, both from the Philippines and the U.S. government. PRRD's offer of 5 million additional bounty for the Maute brothers, also in addition to all existing monetary rewards. The monetary reward will be given in cash, no questions asked. Number 4, troops continue to make headway into inner areas of the city. Ayon pa kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, patuloy ding nagpapaabot ng augmentation assistance ang Department of Social Welfare and Development sa tulong ng National Disaster Risk Reduction and Management Council sa mga pamilyang apektado ng kaguluhan. Isa din sa tinututukan ng pagpapanumbalik ng supply ng kuryente sa nasabing mga lugar. As of June 5, a total of 45,216,760 worth of augmentation assistance has been provided by DSWD. This is not yet a consolidated report coming from the NDRRMC, but this is simply referring to the aid provided by the DSWD. Also, as of 8 p.m. last night, the Lanao del Sur Electric Cooperative reported that the 1st District of Lanao is still comprised of 15 municipalities, still 0% energized. Napaulat ng mga otoridad ang pagkakasamsam ng mahigit 52.5 bilyong pisong halaga ng salapi at mahigit 27 milyong pisong halaga ng tseke sa isang bahay matapos ang clearing operation, at ito ay kasalukuyang nasa kustodiya at pangangalaga ng Task Force Marawi. Tuloy din ang pagtutok ng militar sa kaligtasan ng mga residente. Una nang nanindigan si Pangulong Rodrigo Duterte na prioridad at isinasaisip ng gobyerno ang kapakanan ng mga sibilyan, gayong may kakayanan at kapabilidad na tapusin ang problema sa Marawi City sa loob lamang ng 24 oras dahil sa mga kagamitan ng sandatahang lakas. Sa kabila nito, inihayag ng Malacanang na nananatiling mataas ang moral at integridad ng ating sandatahang lakas na ginagawa ang lahat para labanan ang teroristang grupong Maute. Mula sa Malacanang, para sa Bayan, Julius Disamboron.